Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Nasaan na nga ba ang kapitan ng lumubog na MV Tricia Kirsten 3? Yan ang tanong ng mga survivor. Lalo't ilan sa kanila ang nagsabing posibleng buhay pa ang kapitan. Sa harap nito, nais pakasuhan ni Senator Raffy Tulfo ang may-ari ng shipping line. Hindi lang ng kasong administratibo, kundi murder dahil sa dami ng nasawi sa trahedya. Kalma ang panahon pero overloaded at tagilid ang barko. Nais po namin iklaro na nasa dock pa lang po ang barko, tagilid na. Matapang na humarap sa pagdinig ng Senado ang ilan sa survivors mula sa lumubog na MV Tricia Kirsten 3 sa Basilan noong January 26, kung saan 52 ang namatay. Inilabas nila ang sama ng loob sa umano'y mga pagkukulang ng shipping line at pang-aapi sa mga biktima at kaanak. Sa sobrang tagal po ng response ng PCG, may mga namatay pa po habang naghihintay ng rescue. Sinundan pa ito ng kanilang pahayag ng 10 lamang ang missing noong January 27. Pangalawang kasinungalingan. Sa araw na din iyon, 11 katawan ang na-retrieve ng private search operations na nandito po sa tabi ko. If only the dead can talk, ika nga. Sa hiwalay na pagdinig sa Kongreso, kinwestiyon ng isang kongresista kung nasaan na ang kapitan ng naturang barko. Can we ask the NBI to probe the whereabouts of the captain of the ships? Kung inyo pong papayagan, Mr. Chair. So, kung ang actual report, buhay pa yung kapitan? Meron pong nag-manifest, Mr. Chair, na may nakakita po sa kapitan. Pero dinidiin po ng Allison na siya po ay kasama sa mga namatay. Wala naman body, hindi nakita yung body so far. Ang isa sa nakakapagtaka, Mr. Chair, walang nagkiklaim. Walang pamilyang pumupunta para mag-claim sa kapitan. Ayon sa kinatawan ng may-ari ng Allison Shipping Lines, nananatili sa missing list ang kapitan. Pero nais itong paimbestigahan ng mga biktima sa National Bureau of Investigation. Dagdag pasakit naman sa pinagdaraanan nila ang anilay masamang pagtrato ng Allison. May isang nagsabi taga Allison, ang sabi sa amin, masaya na kayo, nakatanggap kayo ng pera. May trauma pa po kaming hinarap. Hindi namin po ipagpapalit ang buhay namin dahil lang sa 40,000 or 10,000. Giit naman ng kumpanya, hindi sila nagkulang sa pagtulong. We have already released around 21 million for as financial assistance. This covers only for the survivors and casualties po. As with regards to the medical expenses for those that needed medical care, we have already covered their medical expenses and the amount is already around 1 million plus po. Hindi naman nakontento si Senator Raffy Tulfo sa ikakasong graft and corruption at reckless imprudence resulting to homicide para sa mga sangkot na opisyal. Anya, pag-aralan nyo na baka pwedeng murder just because, sa aking opinion, alam naman nila na yung kanilang barko ay bulok at kanilang barko ay hindi seaworthy at alam nila na kapag pinilit nilang ipalaot yun, mayroon mamamatay. una nang sinabi ng inspektor ng Coast Guard sa lokalidad na wala umanong overloading sa barko na may maximum capacity na 352 na pasahero. Pero sa investigasyon, may mga pangalan ng survivor at pangalan ng mga nasawi na hindi nakalista sa manifesto. Bakit nakalusot sa kanila yan? Ba't nila pinayagan? Most likely, kaya nila pinayagan, baka meron silang natanggap na regalo. Mula 2019, 31 maritime incidents na ang kinasangkutan ng Allison Shipping Lines. Kabilang ang isa pang major incident sa pagkasunog ng MV Lady Mary Joy 3 na ikinamatay ng 31 biktima March 2023. Kaya hiling ng mga biktima ngayon, tanggalan ng lisensya ang kumpanya, sampahan ng kasong kriminal at repasuhin ang maritime laws sa bansa.